Values Education 9, Term 1, Learning Competency 3A, nakakikilala ng mga paraan upang mabuo ang personal na misyon sa buhay ayon sa kakayahan. Hello Grade 9, ngayong araw pag-uusapan natin ang isa sa pinakamahalagang bagay na gagawin mo sa iyong kabataan, ang pagbuo ng iyong personal na misyon sa buhay. Alamin natin kung paano ito sisimulan gamit ang iyong mga sariling kakayahan. Ano ang personal na misyon sa buhay? Ang personal na misyon sa buhay ay ang nakasulat na pahayag ng inyong layunin, mga pinahahalagahang ugali, at mga mithiin sa hinaharap. Maaari nating tingnan ang mga kilalang kumpanya tulad ng Nike, Microsoft, o Starbucks bilang halimbawa. Meron silang malinaw na misyon na nagpapatakbo sa kanilang tagumpay. Sa katulad na paraan, kayo bilang mga mag-aaral ay nangangailangan din ng sariling misyon na magpapatakbo sa inyong buhay. Ang pahayag na ito ang magsisilbing opisyal ninyong roadmap o GPS. Ito ang gagamitin ninyong basihan sa tuwing kayo ay gagawa ng mahalagang desisyon upang matiyak na hindi kayo maliligaw ng landas. Upang hindi kayo malito, ang personal na misyon ay hindi isang mahabang nobela o makapal na dokumento. Ito ay isang maikli at siksik na talata na binubuo lamang ng isa hanggang tatlong pangungusap. Tingnan natin ang unang halimbawa. Gamitin ang aking talento sa sining upang magbigay ng inspirasyon sa kabataan at itaguyod ang kagandahan ng kulturang Pilipino. Malinaw dito na gagamitin ng tao ang kanyang talento sa sining para sa isang mas malawak na layunin, ang inspirasyon ng kabataan. Para sa inyo bilang mag-aaral, mas angkop ang ikalawang halimbawa, maging isang disiplinadong mag-aaral na naglalaan ng oras sa pag-aaral araw-araw upang makapagtapos ng accountancy at makatulong sa pananalapi ng aking pamilya. Nakasaad ang inyong kasalukuyang papel bilang disiplinadong estudyante, ang inyong tiyak na mithiin na maging accountant, at ang inyong malalim na dahilan kung bakit ninyo ito ginagawa, ang makatulong sa pamilya. Mahalagang maunawaan ninyo kung bakit mahalaga ang pagkakaroon ng personal na misyon sa buhay. Ang pagkakaroon ng personal na misyon sa buhay ay magdadala ng mga malalaking benepisyo sa paraan ng inyong pag-iisip at pagpapasya araw-araw. Narito ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit isang malaking tulong ang misyong ito para sa inyong kinabukasan. Ang unang kahalagahan ay ang pagbibigay ng malinaw na direksyon sa inyong buhay upang maiwasan ang kalituhan. Tinutulungan kayo nitong makapili ng mga tamang layunin na tugma sa kung ano ang tunay na mahalaga sa inyo. Bilang halimbawa, mas madali ninyong mapaplano ang inyong susunod na hakbang dahil alam ninyo kung anong tiyak na kurso o propesyon ang nais ninyong ituloy sa hinaharap. Ang ikalawang kahalagahan ay ang pagpapanatili ng inyong focus sa gitna ng maraming mga distraction sa paligid. Kapag malinaw ang inyong misyon, mas madali ninyong matutuhang tanggihan ang mga gawaing maglalayo sa inyo sa inyong pangarap. Isang halimbawa nito ay ang pagpili na magrepaso ng leksyon para sa pagsusulit bago unahin ang paglalaro ng online games o paggala kasama ang barkada. Ang ikatlong kahalagahan ay ang pagiging bukal ng motibasyon sa tuwing kayo ay makakaranas ng mga pagsubok o kabiguan. Ipinapaalala nito sa inyo kung bakit kayo nagsimula, kaya't nagkakaroon kayo ng lakas ng loob na huwag sumuko. Halimbawa, sa halip na mawalan ng pag-asa dahil sa mababang marka sa isang pagsusulit, gagamitin ninyo itong hamon upang mag-aral ng mas mabuti sa susunod. Ngayong nauunawaan na natin ang mga benepisyo nito, tumungo naman tayo sa mga paraan ng pagbuo ng personal na misyon sa buhay. Ang paggabay na ito ay makakatulong sa inyo upang higit ninyong maituon ang inyong pansin sa mga pinakamahalagang layunin at oportunidad. Ating alamin ang limang tiyak na hakbang na magiging pundasyon sa pagbuo ng inyong sariling pahayag. Ang unang hakbang sa pagbuo ng inyong misyon ay ang pagkilala sa inyong sariling kahusayan o ang inyong mga natatanging lakas. Bawat isa sa inyo ay may angking talento. Maaaring ikaw ay mahusay sa pag-aanalisa, magaling sa sining, o may kakayahang mamuno sa grupo. Bilang halimbawa, kung napapansin mong magaling kang mag-ayos ng mga sirang kagamitan o gadget, ang lakas na ito ay maaaring maging pundasyon ng inyong misyon patungo sa karera ng engineering o technology.
Ang ikalawang hakbang ay ang pagpapasya kung ano nga ba ang ibig sabihin ng tagumpay para sa inyo. Dahil ang tagumpay ay hindi pare-pareho sa bawat tao. Upang magawa ito, balikan ninyo ang inyong mga nakaraang karanasan kung saan naramdaman ninyong nakagawa kayo ng isang bagay na may kabuluhan. Isang halimbawa ay kung nakaramdam ka ng tunay na tagumpay noong tinuruan mo ang iyong bunsong kapatid na magbasa. Ibig sabihin, bahagi ng definisyon mo ng tagumpay ang makatulong at makapagbahagi ng kaalaman sa kapwa. Ang ikatlong hakbang ay ang pagtatakda ng inyong mga personal na layunin o ang mga tiyak na mithiin na nais ninyong marating. Huwag ninyong limitahan ang inyong sarili, ngunit mahalagang paliitin ang listahan sa mga bagay na pinaka-prioridad ninyong isakatuparan. Halimbawa, maaari mong itakda bilang layunin ang makapagtapos ng pag-aaral ng may karangalan, habang pinapanatili ang mabuting ugnayan sa inyong pamilya at aktibong pakikilahok sa mga proyekto ng inyong relihiyon o komunidad. Ang ikaapat na hakbang ay ang pagsasama-sama ng lahat ng impormasyong nakuha ninyo mula sa unang tatlong hakbang. Iyong pagtatabihin ang iyong mga natatanging lakas, ang iyong sariling definisyon ng tagumpay, at ang iyong mga layunin upang makalikha ng isang buo at matatag na pahayag. Bilang halimbawa, kung ang lakas mo ay komunikasyon, ang tagumpay mo ay makatulong, at ang layunin mo ay maging abogado, maaari mo itong pagsamasamahin sa pahayag na gamitin ang aking kakayahan sa pagsasalita upang ipagtanggol ang mga nangangailangan at makamit ang katarungan sa lipunan. Ang ikalima at huling hakbang ay ang patuloy na pagpapabuti, pagre-revise at pagpapakinis sa mga salitang inyong ginamit. Ang personal na misyon ay hindi natatapos sa isang upuan lamang. Maaari ninyong itong basahing muli, bawasan ang maliligoy na salita, at ayusin hanggang sa maging maikli at madaling isapuso. Halimbawa, kung sa unang gawa ninyo ay napakahaba ng talata, sa hakbang na ito ay aayusin ninyo ito upang sa isang pagbasa ninyo pa lang sa umaga ay malinaw na agad sa inyong isip kung paano kayo kikilos sa buong araw. Bilang pagbubuod sa ating aralin, tandaan ninyo na ang inyong personal na misyon ang magsisilbing opisyal ninyong roadmap sa pagpapasya. Huwag ninyong kalilimutan na ang pundasyon ng misyong ito ay ang inyong sariling lakas at kakayahan, kaya mahalaga ang tapat na pagsusuri sa sarili. Ito ay isang buhay na dokumento. Hindi ito minamadali, kundi patuloy na pinapabuti habang kayo ay nadaragdagan ng kaalaman at karanasan. Bago tayo magtapos, mag-iiwan ako sa inyo ng isang gawain. Kumuha ng papel at subukang isulat ang inyong mga paunang sagot sa ating mga natalakay na hakbang. Ilista ang inyong natatanging lakas, ang inyong pananaw ng tagumpay, at ang inyong mga personal na mithiin. At hanggang dito na lamang po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!